Okay guys, so finally, ngayon lang tayo mag-update at mag-update sa loft natin. Okay, so ito yung mga kaganapan na nangyari sa loft natin. So matagal na tagal tayong hindi nag-upload, so eto na. Okay guys, so matagal ko nang sinasabi, get rid natin to. So by next week, get rid natin to. So nalinis na natin siya. Alisin na natin yan. So hindi natin siya kailangan kasi may darating tayo na Taiwan cage. So alisin natin siya, and then yung Taiwan cage ilalagay na lang natin doon pag dumating. And then meron pa tayong isang ginagamit pero the rest malinis na, pinower spray natin, and ito na lang yung natitira natin. May pinayaya tayong itlog dyan. And then dito naman sa kabila, kung mapapansin nyo, ito yung nilagyan ko ng harang. Ginawa ko siyang lagayan ng cock at saka hen. So ito na lang yung mga natirang ibon natin dito. Okay? So yan. So far nakapagbawas na rin tayo kasi nga sobrang nang dami. And then sorry to say, hindi tayo magpapalipad ngayong young bird season. So yung mga young birds natin na nandito, papagulangin na lang natin. And then ilalaban natin sila next year para sa old birds. Okay? So it's either mag-create kami ng sarili naming club or mag-join kami sa Central Valley. So yan lang ang only options namin. Other than that, for sure 100% di akong papalipad ngayong young bird season. Sayang lang, naghihinayang ako pero talagang ganun. So ito yung updates natin. Tsaka kung mapapansin nyo, bakit nga naman may pala dito. Yan, yung shovel na yan. Yung shovel na yan is actually galing sa Relax Loft. So, kumbaga remembrance lang. Kasi umalis na yung Relax Loft sa French camp. Nag-move na yung asawa ni Dan Severns. So, yung bahay sold out na. So, wala na yung wala na yung original na Relax Loft. So, kaya ako nilagay yan dyan. Alaala nila yan. So maglalagay tayo ng pigeon dito. Lalagyan natin ng Relax Loft. Hindi pa natin naasikaso. So yan ang gagawin natin next. So tsaka itong handle nito, fiberglass. Mahaba yan hanggang dito. So kinat ko kasi nung nakuha ko siya, dahil sobrang tanda na niya, biyak na biyak siya. So kinat ko yon. And then yung kahoy niya sa loob, pinalitan ko rin ng iba. So tapos ini-scrape off ko lang yung kalawang, and then pininturahan ko lang para lang mas presentable ng konti. So kaya ko siya dyan nilagay. So maglalagay tayo ng Relax Loft something dito sa area na to. Okay? Kasi alam naman natin kung gaano kagagaling ang ibon ni Mr. Dan Severns. Lalo na yung mga na kay Brother Sim Tejadillo. Okay, so talagang nag-perform si Brother Sim this season. Parang naka 6 wins siya. Parang tie sila ni kung di ako nagkakamali, tie sila ni Mickey. So finally, may sumasagot na sa laban ni Mickey. And for sure, kaabang-abang na naman yung magiging performance niya sa Young Bird season. So, kung gusto niyo mag-acquire ng mga legit na relax na birds, makaka-acquire kayo kay Brother Sim Tejadillo. Napakabait na tao noon. Napakasimple pero talagang kumakana yung ibon niya. So, congratulations Brother Sim. At sa lahat ng fans here ng Mantika Racing Pigeon Club, lahat kayo winner. Okay? Kasi lahat kayo nagpalipad, lahat kayo nag-effort, lahat kayo, ginawaan lahat. So talagang gano'n, may nananalo, may natatalo. Ang mahalaga, nag-enjoy kayo. I-enjoy lang natin yung hobby, ganyan talaga. Okay, so ito pang updates natin sa mga ibon natin. Nag-feathering tayo. At the same time, tinry nating mag-lighting. So napansin ko, nung nag-lighting ako, talagang nag-body molt sila right away.
So, yung feathering ko naman, in the next 2 weeks, for sure mahaba na sila. Kasi parang nakaka 2 weeks na sila eh. So, mga isang buwan lang yan, okay na yan. Makakapag lipad na sila ulit. Kaya lang, iti-training ko pa rin sila. Lightly lang, para lang for next year. Para next year, ano na lang, straight to the, ano na ako, yung target area ko. Ganun na lang ang gagawin natin. So, ito yung bago nating Flyers Loft na may ex machina style na sliding, na double door. Pero yung mekanismo natin, sarili nating idea yan. Nakasabit lang yan sa round bar. So, original creation natin yan. Pero inspired by ex machina double door. And then, ito yung lumang Flyers Loft natin. Nandyan pa rin siya. So, pinag-iisipan ko namang i-get rid din siya. Titingnan natin kung... Hey guys, naputol. So, pinag-iisipan natin na i-get rid yan. It's either get rid ko yan or mag-recreate ako ng isang ganito. Pero this time hanggang dito lang naka-L. Ang purpose nun is para walang nakikita kapitbahay ko na pigeon. So, ito kasing kabila na to may cover. Tsaka mataas naman. So, walang mapapansin. Tsaka dito is bakante pa yan eh. So, okay naman. Wala naman tayong problema. Kaya lang, pinag-isipan natin yun kasi pero pag inalis natin to, malaki na naman trabaho. So, anyways, titingnan natin or hayaan na lang natin ganyan. Next time, mag-produce lang ako ng 10. So, busin lang natin to. The next batch, kung mag-produce tayo, mga konti na lang. So, ganun siguro gagawin natin. So, anyways, ito pang update natin. So, kahapon, nagbigay tayo ng probiotics. Okay? Kasi, nung araw na yon, napansin ko, kasi mga 2 weeks ko na silang hindi binibigyan ng probiotics. Wala pa sa din. Yung dumi niya, patintabi sa kumakain, yung dumi niya is ayan, sabog. So, normally, sa mga taong lalo na newbie, bigay agad ng antibiotics and everything. So, tayo, probiotics lang natin. So, after natin magbigay ng probiotics yesterday, ano yung dumi niya, buo-buo na. Malalaking buo-buo. Ayan, oh. So, ganun ka-epektibo yung probiotics natin. Kung nagtataka kayo bakit nagpo-probiotics, yan ang reason. Okay? So, instantaneously almost na buo-buo talaga. Pag nakainom sila, bigyan mo lang sila 31 to 1 hour, makikita mo na epekto. Ganun katibay yung probiotics ni Boss Jaguar. Okay? Sa lahat lang ng gusto mag-inquire, comment lang kayo. So, dito lang tayo sa Modesto, California. So, syempre pick up lang. Okay? So, madali naman tayong kausap. Napakadali natin kausap. At saka ito pa maganda sa updates natin pala. Ito na. Bumalik na yung tambayan natin. Okay? So, nasubukan na namin to kahapon. Nandito kami ni Kuya Jay, Kuyang Oscar. So, ayan. Kahit pa paano nalinis na natin. May pwesto na naman tayo. Okay, tapos dito, maglalagay ako ng clock dito. Maglalagay ako ng clock dito para habang naghihintay ako, pag nag-race na tayo, makikita natin yung performance ng ibon natin. So, diyan ko ilalagay. Okay? So, excited na tayo. Kasi finally, magiging official tayo na fancier. Pero ang target natin is next year na lang. Okay? So, tapos nakapaglinis na tayo pati sa harapan ng bahay natin. Nalinis na natin. Ito, isasabit ko pa tong ladder na to here para hindi nakakasagabal. Okay? Tsaka, yan. Gusto yung mag-grill, pwede tayong mag-grill. Pwede tayong minom. Istimahin ko kayo. Sige. So, eto na. So, habang naghihintay tayo, syempre, upo tayo dito. Yun, no? Di ba? Pag dumating yung ibon, gaganon ko lang same ng clock. So, doon sana ilalagay yung ano natin, clock. Yung wall clock natin. Okay? Kaya lang dito na lang muna natin ilalagay. And then, pag nakabili na tayo ng clock talaga for pigeon, ilalagay natin doon. Pati yung antenna. Kasi, covered naman sila ng roof. So, protected pa rin. So, ayan. Tapos, kung winter, meron tayong
pampainit. So yan. Kaya maganda-ganda ng tumambay dito ngayon. Kaya lang kahapon nung nandito si Kuya Jay, it's around 3. Mainit talaga. So talagang ganun. Wala naman. Yung pa pala, marami pang agi o kailangan nating alisin yan. So bubugahan ko na lang ng power spray yan. Okay. So ayan ang updates natin sa loft natin. So far, ang kagandahan, wala nagkakasakit sa ibon. Pangalawa, finally may establish na tayo na foundation bird natin na non-related sa iba. So, magpa-project tayo ng ibon ngayon and then i-distribute ko sa kung sino may gusto sa mga kaibigan natin. Para just in case madisgrasya yung nasa atin, may makukuhanan pa tayo. Okay. And then dito pala sa kabilang section. So ito, next time mawawala na yan. And then ito, ganyan pa rin. So nagkakagulo sila ngayon kasi hindi pa sila kumakain. So hindi pa sila kumakain. Tiis gutom muna sila ngayon. Kasi hindi pa tayo nakakabili ng flyer mix. Okay, so ito si Mr. Lapine. Naka-pair siya ngayon sa blue bar na mas maliit pa sa kanya. Pero pag hinipo nyo to, putol na naman, di ko alam. So, ito nga pala si Mr. Surebet natin. Okay, so pinaris natin siya sa blue bar. Hindi ko na sabihin kung ano kaparis niya. So, titingnan natin kung anong kalalabasan ng anak nila. Okay, mag-experiment na naman tayo for this year. And then, next year na yung testing natin. Lahat sila next year na. Okay, so hindi tayo magre-raise ng young bird. And then dito, nakiusap yung kaibigan natin, si Skyloft, na i-breed ko to. So i-breed ko ito para sa kanya. At saka ito. So, kanya yan. Tapos ito, ibon sa ibon namin to. So, yung unang clutch is kanya. Ayan, pure white. Okay. So, nangitlog na rin siya. So, akin na yung pangalawa. Sana fertile, malalaman natin. Tapos dito naman, young bird din natin. So, nire-ready lang natin, tapos tatapon na natin sila doon sa kabila. Okay? So dito, kahit pa paano, nakapaglinis na tayo. So, salamat nga pala sa kaibigan natin, kay Skyloft. Meron pa tayong regalong pugad. Ayan. So ito yung pugad. Gagamitin natin to. So ilalagay natin to dito. So ito pipinturahan natin. Dito natin ilalagay yung ano ba tawag doon? Parakit. Okay? Para mas maluwag sila. So yan lang updates natin today, guys. So maganda pa ang araw. Medyo malamig pa ang hangin. So paano pa? Alam nyo na. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout kay Charlie, kay Lester, Skyloft, Balawis Loft, 50 Caliber Loft, JMC Loft, Batang Tondo Loft, kay Ate Maribik, condolence. Sa lahat pala ng mga kalapatids na tumugon sa pabor na hinihingi ko, salamat sa inyo sa pagdamay sa kalapatids natin na si Ate Maribik. Salamat sa mga contribution nyo. Salamat sa pagkakaisa. Okay, at hindi lang tayo sa kasiyan magkakasama tayo sa lahat. Okay, so damay-damay, tulong-tulungan, ganun lang kasimple. Okay, shoutout sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Paano pa? Rak-raka na.